Good evening guys. Kain po tayo. Dinner time. Ang ulam po ay pakita ko po sa inyo. Ayan po. Yung ginisang pinakbet po. Yung halong gulay. Pero ngayon po dinamihan ko ng ano yan. Dinamihan ko yung talbos ng kamote. Gusto ko kasi maraming dahon eh. Kanina ginisa lang ng misis ko to. Puro dahon ng ano, talbos ng kamote. Eh nung hapon na, sabi ko iinitin ko. Nung iinitin ko, hinaluan ko ng kalabasa tsaka okra. Ang style mga guys, ang ginawa kong technique, eh ituro ko lang sa inyo kung gusto niyo matutunan na. Pero nasa sa inyo kung gusto niyo sundin o ayaw nyo. Basta share ko lang po. Ang ginawa ko muna po, siyempre po, ginisa na yun, may lasa na yung sabaw nun, di ba? Yung talbos ng kamote, may sahog ng sardinas yun. Ang ginawa ko, nagpakulo na lang po ako ng kalating basong tubig. Inilagay ko rin yung kalabasa, nilabog ko siya ng siguro mga 20 minutes sa mahinang apoy. O siguro mga ano lang, 15 minutes. Tapos nung medyo malambot na yung kalabasa, i-drain ko po yung ano, yung talbos ng kamote na may sahog na, yung iginisa kanina, para may lasa yung sabaw. Tapos ihinulog ko na rin yung okra para hindi labog, tsaka yung talbos ng kamote sinama ko na rin. Saktong-sakto nung pagkulo niya, sama-sama na sila, malambot na yung kalabasa, malutong yung okra, tapos lumasa na yung sahog na sardinas nung ano, para kumbaga hindi ka na magigisa kasi iinit mo lang naman, hinaluan mo lang ng konting gulay. Kasi parang kulang pagka dahon lang eh, pero maganda rin yung maraming dahon, kaya lang gusto ko merong ano eh. Ayan po, may okra eh, para makita nyo pala layo eh. Ayan o, ay hulog okra. Ayan. Tapos kalabasa, medyo labog-labog na po, kaya hindi na masyadong makita. Ayan. Tapos yung bunso ko po, pinagluto ko na lang ng hotdog kasi may pasok na yun eh. Tapos sabi ko kumuha siya ng kahit sabaw ng gulay para meron siyang ano, gulay man lang. Kasi kanina ang ulam niya ano eh, ito oh, para hindi panay karne. Sabi ko magsabaw ng gulay sana, ewan ko kung sana. Ito naman yung ulam niya ka kanina tanghali, niluto ko na hanggang gabi. Ito po yung pinag-fried chicken ko siya. Kaya nagluluto ako ng gulay, hindi man siya kumain ng gulay, kahit yung sabaw man lang makuha niya yung nutrition ng sabaw nung ano. Tapos syempre kumuha ko ng konti sa hotdog niya, tinikman ko para kasi bukas na lang ako bibili na isda, eh wala akong isda ngayon, wala rin akong tortang whole wheat, kaya hotdog ang panterno. Paminsan-minsan lang, okay lang ako kumain po ng hotdog, huwag nyo lang pong papanay-panayin pagka medyo may edad na kayo. Hindi kagaya ng bata, kahit medyo madalas ang kain ng hotdog, kasi yung bata ako rin, madalas din ang kain ko niyan eh. Pero hanggat maaari din, maski bata pa kayo, medyo dalangan nyo rin ang kain ng hotdog, kasi ano yan eh, yung yun nga, number 1 na sinasabi, di ba, yung mga processed food raw iwasan. Pag bata ka pa, medyo kaya mong anihin yan eh, kayang i-process ng katawan mong i-out yung toxin sa katawan mo yan eh, pag may edad ka na kasi. Pero masarap ano, ba't kaya? Eh di kagawin yung kain na lang, siguro every ano na lang, every weekend na lang, huwag yung araw-arawin. Hindi kagaya dati pag bata ka pa, kahit araw-arawin mo yan eh. May edad ka na, mga one time sa week na lang, pag hindi mo mapigil ang katakawan mo. Ba't nga kaya no? Aminin nyo mga guys, sa totoo lang, ewan ko lang, siguro marami ding magdi-disagree, meron kasing hindi nasasarapan sa processed food eh. Pero sa aminin nyo, hindi masarap ang processed food, di ba? Yung mga hotdog, longganisa, mga hambat, kaya no, na-invento yung pagkain na yun na medyo masama pala sa kalusugan natin. Kasi ang nagpapasama rin guys, hindi naman yung mismong hotdog na kinakain nyo yun. Ang inilalagay na ano ron, yung preservative para matagal masira, yun ang nagpapaano yun. Kasi isipin nyo, mga ilang buwan sa ano yan, di ba sa basta nasisira, di ba, yung mga longganisa, yung mga yun. Pero kung siguro kung may nabibiling hotdog na
O bakit Yung araw-araw ginagawa, yung araw-araw din mauubos. Walang preservative. Kaso wala namang gagawa ng ganun dahil business nga, negosyo. Pag ginawa mo yun, malulugi ka dahil parang manok yun, mabubulok pag hindi nabili maghapon. Hindi mo naman sure na mabibili maghapon ng tinda mo, di ba? Ayan, nilalagyan ng preservative. Ang punot dulo nung kasi negosyo, yung pera. Kaya kailangan ng preservative. Kaya nagiging masama yung hotdog. Pero kung siguro mayroong fresh hotdog na araw-araw ginagawa tapos araw-araw din mauubos, hindi siguro magiging masama ang hotdog. Para walang iniwan sa karne ng halimbawa ng pork, ng chicken, di ba? Hindi naman masama yan kung araw-araw yung mga bagong katay. Kaya lang nagiging dahil inilagay ng preservative para nga tumagal, di ba? Siyempre makapag-stock sa panahon ng naka-stock lang 'yon. Alam mo mama, wala talaga. Yung una pa ron kasi ang ginagamit na preservative lang. Hindi na nag-support ng pang February. Ayaw lang po sa nalalaman ko to bahala na po kayo kung Bawasan mo na naman yung anong unang panahon talaga ang preservative na ginagamit lang yung asin. Kaya nung unang panahon alam ko ang asin parang ginagawang pera yan pag mayroon kang gustong bilhin parang yan ang nagbabarter kayo ang pambayad mo asin. Kasi napakadaming gamit ng asin mga pang-preserve ng yung mga karne, ng isda. Yun ang number 1 na napakahalaga yung asin. Nung natuklasan na-invento yung siyempre ang tao tumatalino, na-invento yung tinatawag na yung parang yung mga ginagamit niya sa formalin, mga ganun, na-prepare yung karne, kumbaga hindi bumabaho, hindi nabubulok. Yung MSG, yung mga preservative. Ayun, doon na yung bukod sa asin, merong nagamit na preservative na ibang bagay, yung ginagamit na sa mga processed food. Kaya, pero sa aminin natin siya hindi, di ba guys, mabalik ako. Masarap no? Sarap kaya ng hotdog, ba't kaya? Kaya mas mga ay, kumain na rin tayo kada isang linggo tapos panay-panay gulay na lang. Oh. Alam mo naman ang kalagayan. Labasa. Baka nagdidis... Hindi. Uy. Baka naman nagdidiskarte lang. Ma, excuse me excuse po, nagbablog po ako. Pwede pong makiusap po. Makikiraan lang po sa usapan nyo. Nag-vlog si Papa. Ano na naman mistake yung ginawa mo para ang tao? Ayusin mo nga. Tingnan mo nga itsura. Ano kasi mistake? Ngayon bata pa po ako Siyempre, hindi ka pa hindi ka pa curious sa mga nun, di ba? Hindi ka pa di ba? Hindi ka pa tawag doon, hindi ka pa baga wala ka pang pakialam, kain ka lang ng kain. Grade 1 pa lang ata ako mag-grade 1 pa lang. Nakatira kami sa bahak-bahak. Kaya araw-araw ang merenda ko tuwing hapon Kasi yung tatay ko binibigyan ako ng pambili ng barbecue yung hotdog tuwing hapon doon sa kapitbahay namin sa bahak-bahak. Yung jumbo hotdog nun, di ba? Para makakakain ka lang halos ng hotdog nun. Parang karamihan nun sa SBMA lang nanggagaling. Parang bihira lang mga Pilipino hotdog nun Parang wala pa yung mga pure foods na yan. Karamihan ng mga hotdog nun parang mga kanulang ang mga may nagtitinda sa amin doon. Siyempre, bata ka pa. Lalo na pag bata ka pa, gustong-gusto mo yun, di ba? Yung hapon yun. Isipin mo araw-araw yun, baka halos nakakadalawa ako nung kumain ako ng 2 jumbo na gano'n. Pero bali wala naman, di ba? Dahil bata ka pa. Pero pag may edad ka na, hindi na pwede. Isang hotdog lang, pwede na yun sa isang linggo. Ito pa alaman pa ni ate. Yung ate mong kakulit. Kasi siguro yung MSG nakakasira ng process natin sa bituka kaya nagkakaroon tayo ng kokos ng constipation. Hindi ko alam kung ano yung explanation doon, ba't ganun nakakasira ng constipation yung mga processed food. Ang kailangan mo ang talagang magaling sa constipation, gulay lagi. Ewan ko, hindi rin pinapaliwanag ng doktor yun pag nag-ano ka ang sinasabi nila sa'yo, iwasan nyo po ang mga processed food para hindi kayo magkaroon ng constipation, nakainin nyo po lagi gulay. Hindi ko alam kung ano paliwanag nun. Baka ako yung MS, baka lang po hindi ko
for disclaimer lang hindi ko sinasabing ganun baka po ako yung mga preservative nakakapagpahina ng ano natin nung digestive system natin kaya nagkakaroon ng constipation. Siguro ganun kaya pinagbabawal ng doktor. Which na talagang parang totoo naman. Pag panay karne kinakain mo, lalo na yung mga hotdog, mga corned beef, parang ang pag ano mo hindi maganda. Di ba po? Kaya sundin na lang natin. Kasi ano yan niloob ng Panginoon yan para maging ano sila kahit sabihin mong ang talino nila galing pa, hindi nila sarili yung galing sa Panginoon yan, pero pinagkalooban sila ng katalinuhan, di ba? Kaya pwede rin natin silang sundin na pag sinabi nilang ang processed food iwas-iwasan natin. Medyo kasi tumatama din naman sila, pero huwag nating masyadong sa Diyos pa rin ang kapurihan, hindi pa na sa doktor lagi ang paniniwala natin, di ba? Pero meron silang mga siguro sabihin na natin mga 10% na ambag sa ikabubuti ng buhay natin o sabihin na natin 20%, yung 80% o 90% sa Diyos, di ba? Kasi parang totoo Pero ang sarap naman talaga mga guys. Aminin nyo. Mga hamburger. Yung binata ako. Minsan di ako naghahaponan ng pagkayong kakain ako sa gabi. Mas gusto ko mag-hamburger na lang kaysa magkanin at ulam. Mga processed food. Kaya ganun. Mga gulay. Itim ng kilikili. Di ba? Aminin nyo siya hindi. Kaya lang kayo hindi kumakain ng hotdog, kagaya ko rin kayo na umiiwas lang sa bawal. Kasi may edad na tayo. Pero aminin nyo siya hindi. Masarap, di ba? Masarap. Mga hotdog, hamburger, mga ham, bacon. Sarap naman talaga kaya lang talagang medyo iwas-iwasan lang natin dahil processed food. Mag-ano na lang tayo ng ibang bagay pag di natin pwede naman halimbawa na lang at least yung mga kahit na yung pritong itlog na lang, at least yung itlog fresh food yun, talagang kumbaga sa hindi wala siyang preservative. Mas pa yun, mas safe pa yun yung pritong itlog kahit lagi-lagi, mas safe pa yun. Yung egg sandwich mag-safe pa yun kaysa sa mga totoong sandwich, yung mga bacon sandwich, mga hamburger, mga ba? Pero masarap naman talaga yung mga karne. Sa totoo, ako inaamin ko talaga masarap ang karne, kaya lang naman ako nag-i-stud gulay kasi kailangan lang gawin. Pero kung hindi lang nakakasira ng constipation, talagang mas ewan ko parang although may masarap na isda gaya ng yung mga mahal na isda, di ba masasarap, pero para sa akin iba pa rin ang sarap ng karne, yung mga pork, yung mga di ba, yung mga lalo na yung mga muton, yung kambing, iba pa rin ang sarap nila. Kaya lang naman natin sinasabing masarap ang isda kasi inaano natin sa sarili, parang minomotivate natin ang sarili natin na masarap ang isda. Kasi kailangan natin i-motivate ang sarili natin ng masarap ang isda para malimutan natin yung sarap ng karne. Pero ang katotohanan, mas masarap ang karne. Yung lang yung adobong baboy lang hindi ba napakasarap nung sorry po guys. Bawal sa yung sabihin mo yun pork na lang pala, nagkamali ako. Pork. Di ba yung adobong pork lang, yung papalambutin mo ng masyadong malambot ang taba na parang gagawin mo parang gulaman na gumagalaw na. Tapos gagawin mo yung mga luto ba ng Chinese na nilalagyan nila ng sarap anis, basta kung yung tinatawag nilang patatim ba yun? O di ba? Kaya sarap-sarap nun.
Sige, tanongin nga kita, mas masarap ba yung galunggong doon? O di ba mas masarap yun? Kaya lang, minamasarap lang natin yung galunggong kasi nga yun ang parang healthy food kaysa sa ganong mga karne. Ganun lang, yun ang katotohanan lang nun. Mino-motivate lang natin ang sarili natin sa ganon. Pero kung susundin mo talaga yung talaga nasasarapan ng dila mo, ewan ko, parang mas nasasarapan tayo sa karne. Diba? Diba guys? Sige po, dito na lang. May mapagkwentuhan lang, patapos na rin naman ako eh. Gaya po ng dati, Kuya Raymond Vlog, keep safe, keep healthy, always trust God. Maraming salamat po sa Diyos. Basta lahat po ng kainin natin, isda, karne, o anong paman, salamat sa Diyos.